There's nothing in this world I could ever
magandang hapon po sa inyong lahat. It's a very, very pleasant afternoon. Kumusta po kayo ngayong linggong ito? I'm hoping everything is fine, everything is okay, kahit na bukas ay ECQ. Paalala po uli, ECQ po bukas, so mga bata, wag po munang labas ng labas as much as possible, wag pong lalabas sa ating mga adults. Kung hindi lang po essential, wag po kayong lalabas. Ito pong mga bagay na ito ay ginagawa ng ating pamahalaan dahil obviously tumataas po ang incident natin ng COVID. Mag-ingat po tayo. Ito po ay para sa ating lahat din. So as much as you can, stock up na. Wag, hindi nyo po kailangan mag-panic buying. Kailangan nyo lang po mag-stock up for the whole Holy Week. Kumalma at sumunod kung ano man ang dinidikta ng pamahalaan natin sa panahon ngayon. Ingat po tayo. Napakahirap po. Alam niyo po, simula po last year, simula na pumasok tayo sa pandemic, naiintindihan po natin na lahat po tayo ay nahihirapan sa ating pinagdadaanan. And expected natin this year mas magaan-gaan because of the vaccine. But as it turns out, medyo mas nahihirapan tayo ngayon dahil medyo umasa po ang maraming tao na everything is getting better. Well, sumobra naman po yung expectation natin. So, hindi po kahit dumating yung vaccine, pwede tayong lumabas-labas. Unang-una, hindi po tayo lahat ay na-vaccinate. Hindi pa tapos ang vaccination. Ultimo yung mga frontliners hindi pa tapos. So, ingat po tayo. Alam ko yung iba sa atin ay umaasa na maayos na lahat this year. Alam niyo po, ang pag-asa po ay isang bagay na lahat sa atin ay pinangahawakan. Mahirap po mabuhay na walang pag-asa. Nakita na po ba kayo ng tao na walang pag-asa? Kahapon pinag-uusapan namin ng mga church members during our small groups sa kabataan at sa adults tungkol sa pag-asa. Alam niyo po, meron po akong mga tsuhin. Actually, hindi lang isa. Sila yung kinuwento ko dun nung nakaraan 2 tsuhin na pumanaw. And sadly, ang isa sa mga bagay na I think nakapag-hasten nung pagpanaw na yon ay yung depression. Depression dahil sa kawalan ng pag-asa. Medyo mahirap po yung pinagdaanan nila. Medyo may malubha silang karamdaman, they're bedridden, and sadly, it ate them up. Alam niyo po, pag-asa po ang isang motivating factor para mabuhay tayo. Ito po yung nagtutulak sa atin para umasa para sa isang magandang kinabukasan. Pag-asa po ang nagtutulak sa atin para mangarap. At pag-asa rin po ang tumutulong sa atin para mag-strive o magpursige sa ating buhay. Pag tayo po ay nawalan na ng pag-asa, slowly kinakain na tayo pababa ng depression. Minsan ba nararamdaman natin yung kawalan ng pag-asa? Minsan, di ba? With all these things that's been happening in our community, in our country, minsan parang napakahirap umasa po. Well, hindi mo masisisi ang tao na mawala ng pag-asa, pero kailangan pa natin mawala ng pag-asa. Anong dapat natin gawin? Napakahirap po pag nawalan ka ng pag-asa, hindi ka nakikilos, hahayaan mo na lang ang mga bagay na dumating. Nakalulungkot po. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol sa pag-asa? Basahin po natin in Proverbs chapter 18 verse 14. Sabi rito, the spirit of a man can endure his sickness. Ang isang tao po ay kayang tiisin ang kanyang karamdaman. But as for a broken spirit, who can bear it? And what breaks the spirit? The lack of hope. Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, kami po'y nagpupuri sa iyo. Panginoon, nananalangin
kailangan po namin ang pag-asa. Tulungan mo po kami, Panginoon. At sa hapon na ito, tulungan mo po kami na maintindihan ang iyong salita, makapagpuri sa inyo, at hayaan mo po na ang banal na Espiritu ang gumalaw sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po, Panginoon, na sa aming pamamahayag, pangalan lang ni Kristo ang maitaas, at naway ang inyong abang lingkod ay maitago sa krus ng Kalbaryo. Heavenly Father, I pray for your people, and I pray that your word pierce to everyone's heart tonight. We thank you, dear Father, in Jesus' mighty name. Amen. Kayang batahin o kayang tiisin ng tao ang lahat ng bagay. Karamdaman, hirap. Ang bansang ito ay dumaan sa martial law pero kinaya ng tao. Ngayon dumadaan tayo sa pandemic, and obviously pinipilit kayanin ng tao. We're coping with the new normal. Pero oras na mawala ng pag-asa ang isang tao, that spirit becomes broken. Susuko na lang yan. Mawawala na ng pag-asa, susuko na siya sa buhay. Mga kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Are you losing hope? Huwag naman sana. Meron pong dalawang klase ng pag-asa ang tao. Yung una, it's basic human hope. Lahat tayo nangangarap. Ang tanong, saan nakabase ang pangarap na yun? Saan nakabase ang pag-asa na yun? Nakabase ba yan sa asawa mo? Sa tao? Di ba? Lahat tayo may sinasandigang tao. Itong tao na yon ang sabihin natin haligi ng ating tahanan. Most commonly mga tatay, di ba? Pwedeng may sinasandigan tayong kaibigan. May sinasandigan tayong nanay. Di ba? Or sinasandigan natin yung trabaho natin. We think na yung trabaho natin ay solid. Pwede mong asahan. Noong 1970s, merong advertisement tungkol sa isang bangko na pwede mong sandalan. Mga financial institutions. Dito nakabase ang pag-asa ng isang ordinaryong tao. Pero aminin man natin ang hindi, itong mga bagay na ito, nawawala ito eh. Paano pag wala na si tatay? Paano pag wala na si nanay? Diba? Minsan pinagsasandigan natin yung pinag-aralan natin. Paano kung hindi ka makatapos? Paano kung ang trabaho na inaasahan mo ay mawala? Paano kung ma-aksidente ka, maputulan ka ng kamay? Diba? We cannot depend on human hope. Hindi pwede. Bakit? Lahat ng ito ay temporary, lahat ng ito ay pwedeng mawala. Pero yung isang uri ng pag-asa, a godly hope, isang pag-asa na nakabase, naka-anchor, nakakapit sa Diyos, is something na hindi mawawala. We need to clarify with ourselves, klaruhin natin sa sarili natin, ang object of our hope. Anong pinagbabasihan ng pag-asa natin? Tanungin mo yung sarili mo, saan ka ba umaasa? Diba? Automatic ngayon, sinabi ko na, adjust ka ngayon, diba? Pero, let's be honest with ourselves. Saan mo binabase yung pag-asa mo? Pag sinabi ko bang sa Panginoon, tunay nga ba sa Panginoon nakabase ang pag-asa mo? Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Saan nakabase ang iyong pag-asa? Diba? Basahin po natin to. Paul, an apostle of Christ Jesus, according to the commandment of God, our Savior, and of Christ Jesus, who is our hope. Sinasabi po rito na ang pag-asa po natin ay ang Panginoon. Of course, ang pag-asa natin ay ang Diyos, the triune God.
Sa Kanya ba nakabase ang pag-asa natin? Bakit kailangan sa Diyos nakabase ang pag-asa natin? Unang-una, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Hindi nawawala. Di ba? Ang Diyos po natin ay omnipotent, sovereign. Ibig sabihin, He is in control. He is powerful, all-powerful. May kapangyarihan ng Panginoon natin para gawin ang mga bagay na inaasahan natin. Unang-una po, yung hope na yon ay ibinigay niya sa atin nung namatay si Kristo sa krus at nabuhay after 3 days. We are celebrating Holy Week this coming week. So, yun po ang unang-unang ang simula ng pag-asa natin. At walang ibang nakapagbigay niyan kundi ang ating Panginoon. He is all-powerful, He is sovereign, and He has the power to give us that hope. He actually has given us that hope through Jesus Christ. Kaya kung magkakaroon ka ng basihan ng pag-asa, ibabase mo siya sa isang may makapangyarihan at nakakaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay mo. Hindi mo ibabase yan sa tao. God has the power to do everything and anything sa buhay mo. Siya ang nakakaalam at siya ang may kapangyarihan. Kilalanin natin maigi kung saan o kanino tayo nakabase. Hindi mo pwedeng iasa yan sa tao dahil ang tao pwedeng mawala yan eh. Circumstances change. People change. Ang sitwasyon nagbabago, ang tao nagbabago. At tuwing magbabago ang sitwasyon, nagbabago ang tao. Sadly. So, hindi mo pwedeng ibase ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa sa mga bagay-bagay na nagbabago. Kaya nga sabi ng Biblia, ang simbahan daw ay nakatayo sa bato na pundasyon. Ang pananampalataya natin ay nakatayo sa isang bato na pundasyon. Isang bato na hindi magagalaw. At sino yung bato na yon? Ang Panginoong Jesucristo. Ngayon tatanungin kita, saan nakabase ang pag-asa mo? Pag sa pag-iisip mo, sa pagmumuni-muni mo, napansin mo na nakabase sa tao, siguro kailangan baguhin mo yung pinagbabasihan ng pag-asa mo. Huwag kang umasa sa tao. Ang tao mawawala. Ang tao magbabago dahil sa mga sitwasyon sa paligid nila. Hindi tayo pwedeng umasa sa tao, sa gobyerno, hindi po tayo pwedeng umasa sa mga bagay na yan. Isa lang ang pwede nating asahan. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang bato ng buhay natin. Alam niyo po, inutusan tayo ng Panginoon na umasa. Siguro isipin niyo, bakit kailangang iutos? Diba? Now, ano ang sabi ng Biblia? O Israel, hope in the Lord for this time forth and forever. Inuutusan tayong umasa sa Panginoon ngayon at panghabang buhay. Bakit? Bakit kailangang iutos? Okay. Ang pag-asa at kaligtasan, magkaiba po yan. Ang pagkakapareho lang yan, yung una, binigay ng Panginoon. Binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon, binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Bigay, libre, walang bayad. Ang kaligtasan po ay walang bayad. Hindi mo kailangang gumawa ng mabuti, hindi mo kailangang lumipat ng relihiyon, hindi mo kailangang magbayad. Maliligtas ka, tatanggapin mo lang si Kristo sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Pagkatapos nun, yung kaligtasan na yon, ang mag-aalaga nun ang Panginoon. Sabi ng Biblia, nasa kamay tayo ni Kristo at nasa kamay tayo ng Ama. Nothing shall separate us from the love of God. I will never leave you nor forsake you. Pangako niya yun, hindi po nawawala yung pangako na yun. Ang pag-asa, on the other hand, although bigay yan ng Panginoon,
regalo rin yan ng Panginoon dahil nakabase ang pag-asa na yan sa Panginoon. Kailangan mong iutos sa tao. Bakit? Binigay ng Panginoon. Pero ang paglilinang, ang paglago, cultivating, hindi po nakabase sa Diyos. Nakabase po sa tao. Medyo mag-isip-isip tayo ng konti. Iniutos yan. Meron pong effort na involved sa pagdating sa pag-asa. Kaya iniuutos ng Diyos. Ibig sabihin, iniutos, meron kang gagawin. Huwag kang lalayo ng tingin sa Panginoon. Diba? Huwag mong papalitan yung object ng pag-asa mo. Hindi. Alam, minsan nadidistract kasi tayo. Alam natin sa Diyos ang pag-asa. Pero pag nagsisimula na kunyari magbigay ang isang tao, binibigyan ka ng regalo, binibigyan ka ng ayuda, binibigyan ka ng pera, nakikita mo na sa kanya nang gagaling yung financial aid mo. Lumilipat yung pag-asa mo dun sa tao. We become attracted to the channel of blessing instead of the blessor. Tandaan po natin, ang source po ng lahat ng pagpapala ay ang Diyos. Hindi po tao. Everything is resource. If God is the source, everything else is resource. The rest, the people are merely channels of blessing. Dinadaluyan lang ng pag-asa yan. Kaya ang pagtunay na pag-asa nasa Panginoon. Lahat ng pagpapala nasa Panginoon. Sino man ang gamitin yan? Gobyerno, simbahan, tao, eskwelahan. Channels of blessing lang yan. Si pastor is just a channel of blessing. Hindi porket nagbibigay tayo ng ayuda, tumutulong tayo, si pastor ang sasandigan nyo. Hindi. Magkakamali po kayo. Idolatry yun. Instrumento lang tayo bilang tao. Ang tunay na source ay ang Panginoon. Kaya ang sabi doon sa sila, binasa natin, hope in the Lord. He is the only source. Siya lang. Huwag po tayong madidistract. Alam niyo po, we need to nurture that hope. Ang responsibilidad po para i-nurture, palaguin ang pag-asa, nasa atin. Nasa atin po, wala po sa ibang tao. Hindi po natin pwedeng iasa sa magulang natin yan. Hindi po natin pwedeng iasa kung kani-kanino. Nasa atin, sa atin binigay ng Panginoon yung responsibilidad na yan. Kaya nga, inutos niya. Ang pag-asa, ang pag-cultivate ng pag-asa ay nakaatang sa ating mga balikat. God provides encouragement. Diba? Ang pag-asa kailangan ng encouragement niyan. God already provided that. Through what? Through His Word. Anong sabi ng salita ng Diyos? For whatever was written in earlier time was written for our instruction. Ang Biblia ay isinulat dati para sa ating instruction. That through, take note of this, perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. Nakalagay dyan, perseverance. Alam naman sa Diyos galing yung perseverance, di ba? Yung encouragement of the Scriptures, yan ang nasa Panginoon. Pero yung perseverance, tayo yan. Di ba? We need to be diligent to realize that hope. Anong sabi rito? And we desire that each one of you show the same diligence. So you have perseverance, you have diligence to realize the full assurance of hope until the end. Okay, klaruhin natin yan. Una, perseverance. Ibig sabihin may pagpapagal. May effort. Diba? Nasa scriptures na yung kailangan mo. Pero kailangan mo mag-effort. Bakit mag-effort? Kasi ang nature ng tao, hindi yan magbabasa ng salita ng Diyos. Ang pag-asa po natin ay nalilinang sa salita ng Diyos. The more we understand the Word of God, the more powerful that hope becomes.
Why? Una, yung object of our hope, mas nakikilala natin ang Diyos. Mas naiintindihan natin kung bakit yung ginagawa niya. At mas napapalapit tayo. Naiintindihan natin, napapalapit tayo, at nagiging klaro kung sino siya. Dahil tatlong bagay na yun. Pero kailangan ng perseverance. Bakit? Ang nature natin, hindi tayo magbabasa. Ilang araw ka na, ilang linggo na, o ilang buwan ka nang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Sige. Nagbabasa ka lang ngayon dito sa screen. Mga kapatid, it takes effort to listen to the Word of God. Itong pakikinig sa online worship natin, it takes effort. It takes effort to read the Word of God, lalo na kung hindi mo maintindihan. Alam mo po, hindi po totoo na hindi naiintindihan ng salita ng Diyos. At hindi po totoo na mababaliw ka pag nagbasa ka ng salita ng Diyos. Mga baliw lang nagsasabi nun. People who haven't read the Word of God. Unahin natin yung pakikinig. Makikinig ka na lang eh. Di ba? Uupo ka na lang, makikinig ka na. Di ba? Yung magbasa, alam niyo po ba kung bakit tinatranslate ang salita ng Diyos sa Tagalog o sa mga lengguwahe na madali nating maintindihan? Pati nga, ngayon nga, may Pinoy version na tayo. This is God's effort for us to easily understand God's Word. Alam niyo, nung panahon namin, walang Pinoy version. May Tagalog, pero medyo malalim, diglot. Ngayon, maraming translation na natutulong sa'yo para mas madali mong maintindihan ang salita ng Diyos. Basahin mo, maraming tao ang nagbibigay ng oras, nagpapagal, para lang i-translate ang Bible, para lang madali mong maintindihan. Perseverance. Devotion. Personal devotion. My goodness. Pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagkakaroon ng quiet time o personal devotion. Huwag na huwag mong kakalimutan. This is the moment where God is speaking to you personally. Itong preaching na to, panglahatan to. Hindi lahat ng pangangailangan mo ma-address nitong usapan na to. Pero pag nag-quiet time ka, nag-personal devotion ka, rekta, para sa'yo yun. God is speaking to you directly. Listening to God's Word, reading God's Word, meditating on God's Word or your quiet time, importante yun for us to know, to understand the Lord, our God. Mga kapatid, hindi lang perseverance na gawin yun eh. Anong sabi nung binasa natin? Diligence. Ibig sabihin, you have to be consistent until the end. Alam mo ang pag-asa nawawala eh. On our side. Binigay na ng Panginoon eh. Pero we lose that contact, we lose that connection. Humihina yung connection, parang wifi yan eh. The more na lumalayo ka dun sa router, the more na humihina yung signal. Ang masakit, madalas, mahina yung signal kasi lumalayo ka. Di ba? Nasubukan mo na yun, nakikiconnect ka lang ng wifi, pero oras na lumalayo ka, humihina. Di ba? Mga kapatid, we need to persevere and we need to be diligent. Itong mga bagay na to, hindi na sa Diyos to, itong trabaho na to. Huwag kang masanay na parang kaligtasan yun. Hindi, kailangan nating magpursigi. Let me tell you what you can do. Alam niyo po, there is hope in Christ. Yung pag-asa natin naka-anchor kay Kristo. But we need to nurture that hope for it to flourish.
kailangan po nating mag-persevere, kailangan natin maging diligent. What can you do? First, make time. Make time for God. Ito malaking bagay na to. 30 minutes, 1 hour, make time for God. Huwag mo maorasan, ha? Kasi inaorasan natin ng Panginoon, na-offend ng Panginoon sa atin, eh. And we're all guilty of that. Make time for God. Early in the morning will I seek thee, ang sabi ng Biblia. Gising ka na maaga. Siguro yun ang problema. Gising ka na maaga, bigay ka ng isang oras sa Panginoon. Do your quiet time. Basa ka ng salita ng Diyos at magmuni-muni ka. Kung medyo nata-challenge ka o medyo tinatamad ka ng konti, try mo yung Our Daily Bread. Yeah? odb.org. Try mo yan. Makakapagbasa ka, makakapag-meditate ka, meron kang personal devotion. You could reflect. But the point there is, give it time. Yun ang pinakamahirap eh. Every morning, give it time. If you wake up early in the morning, you will have time. If you wake up late, ay wala ka talagang time. Gising na maaga na. Gising. Give God 1 hour. Then listen to His Word. Alam niyo po, ang dami po nating recording sa Facebook at sa YouTube. Kung kailangan mong maghabol ng worship service, play mo lang. Kahit replay. Alam mo, nakakalungkot sa Kristiyano. Online na nga lang yung service. Late pa. Replay na yung pinanonood. Tapos sasabihin, walang panload. Alam mo, naniniwala ako may mga tao na valid yung reason na yun. Kasi wala talagang pera. Pero hindi lahat. Minsan, nakakalimutan lang magpa-load. May pan-load ka pag nag-ML ka. May pan-load ka pag nag-online game ka. Pero pagdating sa Panginoon, wala kang load. Mahiya naman tayo, di ba? Hindi ka na nga nag-o-offering, hindi ka pa naglo-load para sa Panginoon. Look, less off tangent muna ako kasi baka nagkukulang naman ako. Hindi po ibig sabihin na hindi ako masyadong nagpipreach tungkol sa offering, hindi ko binabanggit yung responsibilidad na yun. Uulitin ko, yung offering, hindi po para sa akin. Huwag nating sasabihin para kay pastor, hindi para kay pastor yan. Hindi ko kailangan yan. Your offering is a form of worship to God. It's an act of honoring God. Ayoko magkulang sa inyo. If you haven't given your offering yet, ibigay mo sa Panginoon para sa Kanya. At the end of this worship, lalabas po yung screen para dun sa GCash, para dun sa padadala nyo ng offering. Padala mo yung offering mo. Diba? Sabi nga, paano kapag papapalain ng Panginoon kung hindi ka nagbibigay ng para sa Panginoon? Huwag mo kakalimutan. There is no excuse. Alam mo, sa buong buhay ko, I've seen people who have faithfully given their offerings and how God blessed them. And I've seen people who are not faithful in giving God's offering. What is it to say? Nasa iyo yan, responsibility mo. Oh, setting that aside, balik tayo dun sa pag-asa. Kailangan po nating linangin yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag natin kalimutan. Maintaining that hope is in our hands this time. We have a responsibility to read God's Word, to study God's Word, and to meditate on God's Word. For that hope to flourish, para lumago yung pag-asa na yun. Mga kapatid, ibinigay na ng Panginoon yung pag-asa. Huwag nating pabayaan naman. Meron tayong responsibilidad. Kaya minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Kasalanan natin yun. Ito patandaan nyo. Pag nawalan ka ng pag-asa, kasalanan mo yan. Bakit? Binigyan ka na ng instruction ng Panginoon eh.
para sa pag-asa mo, there should be perseverance and there should be diligence. Study God's Word. We have been warned. Napagsabihan na tayo. So after this day, when you feel hopeless, when you feel insecure, go to God's Word. Amen? Ulitin ko, there is hope in Christ. Saliksikin mo lang ang salita ng Diyos. And you will know. Bago tayo matapos, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Bumibitaw ka ba? If you're feeling that way and if you're going through difficult times, go back to God's Word. Hinihintay ka niya. Hindi mo naririnig itong preaching na to dahil tsamba. God is reaching out to you. Pero matakin mo yun. Pinapaalalahanan pa tayo ng Panginoon dahil sa pagiging irresponsable natin. God is reaching out to you. Go back to His Word, study His Word. Feed that hope. Feed that hope. Manalangin tayo. Panginoon, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Lord, tunay nga po na nagkulang kami. Kaya po kami nawawala ng pag-asa minsan or madalas dahil hindi po namin nililinang itong pag-asa na to. Nakakalimutan po namin na mag-aral ng iyong salita, makinig ng iyong salita, at mag-meditate sa iyong salita. Patawarin mo po kami. Tulungan mo po kami, O Diyos, na manatili sa iyong salita. Madalas itong laman na to, walang gana, tinatamad. Panginoon, tulungan mo po kami na manatili sa iyong salita. Matutong magbasa, makinig, at mag-meditate sa iyong salita. Tulungan mo po kami, O Diyos. Palakasin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo po kaming kumapit lamang sa iyo. Panginoon, itinadalangin ko po ang iyong mga tao, ang iyong mga anak. Dalangin ko po na yakapin mo po sila at patuloy mo pong iparamdam sa kanila ang presensya niyo sa kanilang buhay. Feed that hope. Lord, we commit all these things to you. We praise you, we thank you, and we honor you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Mga kapatid, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. May pag-asa po kay Kristo. Buksan po natin ang ating mga Biblia, makikita natin doon at mapapalapit tayo sa Kanya. Again, mula po sa Appraise Church, in behalf of my family, this is Pastor Z. Almuete. Kung meron po kayong prayer request, kung meron kayong pangailangan, message lang po. And we will be more than happy to pray with you and to talk to you. Thank you so much. Have a blessed Sunday. God bless you all.